Rhea, good morning. Dito tayo ngayon sa mismong front beach ng White Beach dito sa Boracay at dry run nga ng isla pagkatapos yung 6 months na closure, no? At kita nyo naman, itong dagat na to, ang sabi ng DNR, safe na for swimming. Dati, yung level ng coliform ay 1 million MPN per 100 millimeters. Pero ngayon ay nasa 20 MPN na lamang yan per 100 milliliters. Papakita lang natin at ngayon pwede na mag-swimming. No? Simula ngayong araw na to, henceforth ay papayagan na yung mga turista na maglangoy dahil 6 na buwan din na ipinagbawal yan. Ngayon, dito sa ating kaliwa, kita nyo naman yung beach front, tinanggal na talaga yung mga structures at ang sabi ng Department of Tourism ay bawal na yung mga malakihang parties dito sa Boracay. May papakita lang ako na isa, may mga bagong sistemang ipapatupad. Dito sa may ating kanan ay yung bagong pansamantalang pier. Yan yung mga pontoon na pagpupunta ka dito sa Boracay ay dyan kayo bababa. Tatlo yan, isang Station 1, Station 2 at Station 3. Ngayon meron lamang paalaala, no? Actually warning. Yung Department of Tourism, dun sa mga gusto at nagbabalak pumunta sa Boracay, siguraduhin po ninyo na accredited yung mga hotel na inyong pagbubuking ibubuk at 68 lamang yan. Narito report. Muling nagbubukas ang pinto ng Boracay sa mga turista pagkatapos na isara ito ng pamahalaan noong April 26 para sa 6 na buwang rehabilitasyon. Sa White Beach, pinagbawal na ang mga struktura sa easement zone. Sa bayan, tuloy-tuloy ang pagsisemento ng daan. May mga bahaging sementado na pero hindi pa rin nakakadaan ang mga sasakyan. Sa Jetty Port sa Katiklan, nagbabalikan na ang mga manggagawa. Ipinapatawag na sila ng kanilang mga pinagtatrabahuhang mga establishmento. Nagsasubmit po yung kumpanya po ng lahat ng list ng mga empleyado nila. Nagsasubmit po sila sa DILG po sa aprobahan po yun nila and then re-refer po sa peso. Anong nararamdaman nyo na open na ulit yung Boracay? Excited na bumalik sa work. Ilang buwan ka rin nabakante? 5 months. 5 months. Sa latag ng Boracay Interagency Task Force sa Katiklan Port, sasalain ng mga turista kung may kumpirmadong booking sa mga accredited hotels. For verification, sir. Anong i-verify sa'yo? So kung compliant, sir, yung iyong hotel at accredited ka ng DOT, ng tourism, bibigyan ka nila ng go signal na makatawid ng Boracay, sir. Makabili ng ticket para sa boat. Tapos sasabihin mo sa boat? Station 3, sir. Station 3 ang trap natin. Mahigpit na babala ng Department of Tourism kung pupunta sa Boracay, siguraduhing accredited ang mga hotel na ibubuk nyo. Ayon kay Tourism Secretary Berna Romulo Puyat, 68 pa lamang na mga hotel ang nabigyan ng go signal para tumanggap ng mga turista. Kung hindi accredited, airport pa lamang daw ay hindi na sila papaalisin. Dry run ngayon, sabi ni DNR Secretary Roy Cimatu, pipinuhin pa ang mga sistemang ipapatupad nila sa isla. Makikita nila pagbabago aside from the quality of the water at saka yung mga wala na mga basura diyan ay yung the way yung mga sasakyan ay we expect na all electric vehicles na sa eventually sa main road. We expect na magpapasok pa rin yung mga local tourists effective siguro Monday or Tuesday. Pasok na rin sila diyan. So we will really open it and we will be very happy to watch them swimming already. Rhea, ngayong dry run ay magkakaroon ng mga konting seremonya, no? Yung mga Interagency Task Force. Pangungunahan niya ng DNR, magkakaroon ng salubungan between yung mga Aklanon at saka mga Boracaynon para i-symbolize na open na yung isla and they're willing and they're ready to accept mga tourists. At ito yon, merong countdown na pangungunahan itong si Secretary Cimatu. At after ng countdown na yon ay makikita natin na yung mga tao ay tatakbo sa pampa, sa dagat para isignal na pwede nang maglangoy dito sa Boracay. Rhea. Joseph, yung beachfront okay na base sa nakikita namin, no? Yung likod, kamusta? Okay, so that's a work in progress.
From the last time, mga 2 weeks ago, we were here, no? At dati nakita natin putik-putik. But ngayon, merong mga sections na naihahabol na mai-semento. At, well, luckily, hindi masyadong maulan dito, except for last night. So, tinabunan na ng lupa yung ibang mga lugar, mga kalye. But ang sabi naman ng DNR, tsaka DOT, and DPWH, medyo we should manage our expectations na talagang yung full rehabilitation will happen 2020. So, yung sa unahan, quality of water, yung drainage that's been fixed, ang work in progress na lamang ay yung circumferential road na ginagawa dito ng pamahalaan, Rhea. Alright, Joseph, come October 26, limitado lang ba yung mga turistang pwede talagang pumasok sa isla ng Boracay? May bilang ba silang binabantayan, Joseph? Unfortunately, meron. That's 6,000, I think 45 or 405. Ang sinasabi kasi ng DOT ay may pag-aaral, just a little more than 6,000. So, every day, ang pwedeng papasukin dito sa Boracay ay 6,000 plus lamang. Ngayon, ang tinatanong namin dito sa DOT, DNR, paano niyo mo-monitor? Yes. Kasi di ba may mga booking procedures and then yung sa mga airlines, doon nila makikita. So sabi namin, may chance ba na ma-turn away yung mga turista if you are beyond 6,000? Ang sabi nito si Secretary Puyat 2 weeks ago, talagang ipapatupad yung carrying capacity. Kung hindi kasi, bakit pa tayo nag-rehabilitation? So yun yung sinasabi ng pamahalaan. So may limit, 6,000 plus. Ang average naman kasi yon. So malamang during the regular season, okay yan. Pero yung peak season yung medyo pinag-aalala kasi talagang marami, no, by summer. So tingnan natin kung paano yung ganong polisiya mai-operationalize when we have peak seasons. Rhea. Actually, hindi lang by summer. Pagka Desyembre kasi, talagang marami ding pumupunta dyan sa Correct. Boracay, Joseph. Ano? Alright, yung pagpunta sa mismong mga resort, yung nakasanayan kasi, sasakay ka ng trike, papunta doon sa mga resort, ano? Ngayon ba, may sinabi kang pier dyan na ano ba yan, nasa station 3 ba yung pier na yan? At dyan lahat yung mga bangka dadaong? O parang yung dating Boracay na mula sa port ay diretso sa resort, yung paghahatiran sa'yo, Joseph? Okay, for the meantime, dahil nga yung circumferential road ay ginagawa pa, no? So, ang ginawa ngayon ay ito, Station 3 to. So, pag doon sa jetty port, tatanungin ka na kung anong hotel mo. So, pag sinabi mo na ito yung hotel and that's situated, for example, in Station 2, bibigyan ka ng ticket for a bangka that will go to Station 2 na pontoon. So, tatlo yan, Rhea. Station 1, 2, and 3. This one, nasa medyo malapit sa atin, Station 3. So, depende kung saan kang hotel and station ang sasakyan mo ng bangka. At dito, for the meantime, sa beachfront ang baba ninyo. Kasi nga, ay hindi pa magamit yung road network because that's ginagawa pa siya. So ito muna, pansamantala, I think October 26, ito yung magiging sistema until such time na pwede na madaanan yung circumferential road na ginagawa ng DPWH. Rhea. Alright, Joseph, ang nakasanayan nating Boracay, may, syempre kung gusto mo ng tahimik, may lugar para tahimik yung pagstay mo. Pero meron araw-araw na mga big parties Nabanggit mo, bawal na itong mga malalaking party. So wala na yung mga Laboracay, wala na yung mga ganon, Joseph? Mukhang ang mangyayari dito, Rhea, from Party Island to medyo magiging na tayong Chill Island. Kasi ang sinasabi ng pamahalaan ngayon ay yung mga parties will be limited doon sa mga mismong establishments na lang. Kasi sanay tayo na parang, ayan, lasingan sa beachfront, ang dami yung mga nakalagay ng mga lamesa, mawawala na yan, tatanggalin na yan, and those parties will be limited to yung mga establishments, within the establishments. So yung mga malalakihang party, mga Boracay, maybe you should say goodbye to those events already kasi nga, ni-rehabilitate ang Boracay and they want to prevent yung, kumbaga, influx ng, kumbaga, pagdating ng sobrang mga turista. So, medyo magiging mas mahigpit. Binibiro nga namin itong mga sila Secretary Simato na parang baka magmumongha na lang pag pupunta dito sa Boracay. But, you know, maybe next couple of months, medyo relax yung magiging atmosphere dito sa Boracay from what we are used to, Rhea.
Alright, kasi excited na rin kami pumunta dyan. Can you describe the island further, mas detalyado, Joseph? Yung pagkakaiba bago siya isara at ngayon, ano ba talaga, may mga lumabas pang litrato no, na may mga butanding na daw na dumadalaw dyan sa isla, ganun ba? Well, a lot of the changes kasi, Rhea, hindi natin makikita visually because, halimbawa, yung quality of water, no? Yung sa Bulabog side and this side, talagang before the closure, malaking problema yan. Kasi ang sinasabi is, yung unit, no, 1 million MPN na coliform per 100 milliliters. In other words, dapat hindi safe for swimming before the closure. Now, kaya nga tinawag siya ni Presidente na cesspool. Now, the DNR saying that's been fixed kasi yung drainage system, and this is underground, na-fix na yan. So, 20 MPN na lamang. From 1 million to 20 MPN per 100 milliliters. So, in short, number one, tubig malinis na. Kung pupunta ka ngayon until maybe December, no, kung halimbawa may mga family traditions kayo that you spend it here in Boracay to welcome the new year, medyo manage your expectations kasi sa likod nga, ginagawa pa yung road network. But if you're just going to stay beachfront at dito lang kayo magagala-gala sa inyong mga hotel, that will be fine. Ngayon, ang medyo titingnan natin na work in progress talaga ay yung road network. So, may improvement and yung mga wetlands, like for example, dun sa wet town, dun sa dito sa likod, malinis talaga. So there are visual changes that we can see, but a lot of the major changes ay hindi siya visually kasi yun nga, yung drainage system, naayos na yun, yung water quality. But in terms of feel, medyo mukhang magiging mas relax yung Boracay kesa doon sa party island that we used to know Boracay for, Rhea. Alright, from being a party island to a chill island. Sabi mo nga. Joseph Morong, maraming salamat. Nag-uulat live mula sa Boracay.